Mula sa libro, telebisyon, mistulang nabuhay ang iconic Disney character na si Winnie the Pooh na di umano ay namataan kamakailan sa Real sa probinsya ng Quezon. Pero ang sikat na teddy bear, tila tumangkad at parang nakasuot pa ng pantalon. Tingnan ng maigi ang picture dahil ang sa unang tingin na Winnie the Pooh ay bantayog pala ni dating Pangulong Manuel Quezon na binihisa ng pulang t-shirt. Ang salarin na kinilala bilang si Jonathan agad natundon at iniharap kay Real Quezon Mayor Julie Ann Makasait. Pwede ka maglinis noon, pero hindi mo pwedeng damitan. Pwede mo siyang punasan, pwede mo siyang linisin. Nilinis ko po yung loob na yun bago ko yung pinunasan siya. Tapos ay, sabi ko, yung damit ko kayo binigay dito. Binigay ko na kanya. Hindi ko na babuhin ko yung damit na yun. Hindi pa Okay, wala ka pa ng damit. Okay lang po, meron pa naman yun. Paalala ng alkalde, hindi pinahihintulutan ang ginawa ng lalaki lalo't may historical value ang naturang monumento. Mahigpit din itong ipinagbabawal sa ilalim ng iba't ibang batas gaya ng National Cultural Heritage Act of 2009 at Presidential Decree 1505 kung saan ang sino mang mapatutunayang lalabag ay posibleng patawan ng multa na hindi bababa sa 200,000 piso at kulong na aabot sa higit 10 taon. Ginawa naman itong biro ng mga netizen lalo't ang insidente ay lumutang sa gitna ng pambabatiko sa Safer Cities Initiative ng Department of the Interior and Local Government kung saan basta-basta na lamang tinitikitan ang mga nahuhuling nakahubad sa labas ng kanilang bahay. Anila, baka raw kasi tiketan si Quezon kaya niya ito binihisan. Si Jonathan, nangakong hindi na uulitin ang ginawa pero humirit pa na hindi lang wawalisan, kundi dapat din anyang taniman ng rosas ang paligid ng bantayog ni Quezon. Isa si Quezon sa mga pangunahing nagtaguyod sa kalayaan ng Pilipinas mula sa Estados Unidos. Gayon din ang nagdeklara sa Filipino bilang pambansang wika ng Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.